Oh, tragis na yan. Eto, DOJ. Tumutulong na sa ICC. Nako, eto na nga mga kababayan. Department of Justice. Tutulungan ang ICC. Nako po. Pero eto mga kababayan, bago natin i-ano yung DOJ, ito muna kay Vice President Sara. Kasi ang pamilya Duterte umaasa daw na makauwi pa si Digong. Ito, according naman dito kay Bicol Saro Party List, no? O Bicol Ako Party List ba? O ano ba to? Bicol Saro Party List Representative Tiri Ridon. Walang bring Digong back home. Sabi niya, walang bring Digong back home. Bakit? Na magaganap. Sabi ni Representative Terry Ridon ng Bicol, wala daw mangyayaring bring back home Digong. Bakit? There's nothing that the Philippine government can do today to bring the former president back home. Kasi talagang ICC na po yung nagpapasya kung makakauwi ba o hindi ang dating Pangulo. Ito, naging very frank si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa pagsasabi ngayong Martes, Hulyo 8, na walang kapangyarihan ng gobyerno ng Pilipinas na ibalik sa bansa ang dating Pangulong si Digong mula sa kustodiya ng International Criminal Court. Iginiit na walang legal weight ng Senate resolution na nanawagang ibalik sa bansa ang dating Pangulo. Napareact si Ridon, abogado mula sa University of the Philippines or UP, na nag-aral ng Public Policy and Business of Harvard University. O Harvard na to nanggaling, bato, wag mo nang kalabanin bato. Harvard to So, sa resolusyon ihinain ni Senator Robin Hood Padilla, pirmado na ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ni Bongo at humimok pa sa immediate return ni Digong Duterte sa Pilipinas mula sa pagkakulong sa The Hague. To be clear, meron hong batayan bakit nasa ICC si Pangulong Duterte. He is made to answer for extrajudicial killings under the Duterte drug war. So, mabigat po yung paratang na yon. Maliwanag. Paliwanag ni Ridon. So, wala po na mangyayari. Ito nag-aral po siya ng UP at sa Harvard University. Wala na pong sapat na basihan para makauwi pa si Digong sa Pilipinas. Kahit pa magpirmahan kayo dyan, ipapirmahin nyo yung mga namamatay ng mga senador, pabalikin nyo, puntahan nyo yung puntod, kunin nyo yung mga daliri doon, i-thumb mark nyo. Mula sa pinakaunang presidente sa Pilipinas, Emilio Aguinaldo, kahit pa si Emilio Aguinaldo, lahat ng presidente, yung mga namamatay na lahat doon, papipirmahin niyo isa-isa, hindi na makawis, Digong. Bakit? Hindi tayo miyembro ng ICC. Ganon lang. Hukayin ninyo sa libingan lahat ng senador o papirmahin niyo isa-isa kung makauwi ba si Digong. Walang mangyaring ganun. So ito na mga kababayan, ito pa, dagdag pa. DOJ. Tumulong na rin sa ICC. Ano nga bang ginawa ng DOJ at ano nga bang inano nila na bakit sila tumulong? Ano ba ito? Ito, basahin ko lang mga kababayan sa People's Tonight. Ito ito na nga. People's Tonight. Ito. DOJ tumulong sa ICC, ilang testigo biyahing dahig. Nako! Mga testigo laban kay Digong biyahing dahig na pala. Nako po, eto na nga. Wala na. Pag ito si Remulla naging ombudsman, hindi lang testigo, ultimo buong pamilya ng mga namatayan mapupunta doon sa dahig, haharap. Titignan si Digong paano umpisahan yung trial. Kaya ito kinakatakutan ito ng mga DDS si Remulla. Ito mga kababayan, there's an official talk already. They, International Criminal Court or ICC, have gone to our witness protection program. Nako! Hay Diyos ko. Witness protection program to secure the people who may be needed to testify in The Hague. And so we have given our support. Nako, ito na nga mga kababayan. Given our support and cooperation as the request is well-founded. Based on the safety, necessity, to bring the witness safely to The Hague. Sinabi ni Department of Justice or DOJ Secretary Crispin Boying Remulla nang makapanayam ito sa ENC ngayong Miyerkules.
Sinabi pa ni Rimulya na magkakaloob din ng gobyerno ng Pilipinas ng tulong pinansyal sa mga testigo upang makibiyahe sila papunta sa dahig. Actually mga kababayan ay question po ito ni Sara. Kahapon lang sa interview sa kanya, question niya ng pagtulong ng gobyerno sa mga witnesses. Bakit mo ko questionin? Ang una mong questionin, Sara, bakit hindi ka nag-duty? Natural po, gobyerno ka. Tutulong ka sa taong bayan. Sinabi pa ni Rimulya na magkaloob din ang gobyerno ng Pilipinas ng tulong pinansyal sa mga testigo upang makabiyahe sila papunta sa dahig. Yung mga testigo lang, yung mga yan, wala namang kaya sa buhay, walang-wala rin. Yun lang talaga at tutulungan, paglilinaw ni Rimulya. So sa dahig, Netherlands gagawin ang paglilitis laban kay dating Pangulong Duterte sa crimes against humanity. 3 buwan nang nakakulong doon si Digong. Eto na nga, mga kababayan. Kinumpirma ni Justice Secretary Boying Rimulya na nakipag-ugnayan na ang DOJ sa ICC para matiyak ang ligtas na pagbiyahe ng ilang testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungo sa dahig, Netherlands. Yung mga testigo lang, wala namang kaya sa buhay. Yun lang talaga ang tutulungan. Tignan ninyo. Wala na. Yeah. Mamiri Chikawa, maraming salamat po. Kapag mga DDS makabasa dito, sasabihin agad nila, dito natin malalaman kung siraulo ba o hindi siraulo si Rimulya. Pero pag hindi ka DDS, pag galit ka kay Digong sa karumal-dumal at kabulastugan ni Digong, talagang sabihin mo, good job. Yeah? Mamiri Chikawa, maraming salamat po, ma'am. And kay Padrigila, G. Padrigela, o Padrigila, dyan sa Angono, Rizal. Mega love shoutout. Mama Maria Fi Palisok, mega love shoutout po. Mama Ana Estrabon, and kay Vicky Cario, Unity Clan. Masamang damo, matagal mamatay. Isprehan mo lang initubig yan, ma'am. Lanta yan. Diba? Si Digong, ang ikakamatay ni Digong yan, kakalulo. Yan. Sobrahan kakalulo. Sa totoo lang, ayun na nga, mga kababayan. Wala na. Tinulungan na ng DOJ ang mga witness na makapunta sa dahig kasi walang-wala. Nakipagpulong na nga daw di umano ang DOJ sa ICC at tutulungan nga daw di umano itong mga witness na walang kaya sa kanilang pinansyal pang biyahe papuntang dahig, Netherlands. Nako po, kawawang Digong. Patay ka talaga. So, yun na nga ha, mga kababayan, yung ating live ngayon. Hindi ko na masyadong habaan po mga kababayan, pero maraming salamat po. No, Ma'am Emilita Junicio, ayan, may kalab shoutout Ma'am Maria Fi Palisok, and kay George Ganadillo, ayan, Cheryl Andres, silo po Ma'am Mirisi. And kay Ma'am Ana Estrabon, ayan, may kalab shoutout, like po kayo mga kababayan, ako ipantay nyo po yung like, maawa po kayo dyan. Ma'am Jubilin Vergara, Ma'am Arlene Badong, and kay Jessica Mamirto, may kalab shoutout po. Walang masyadong DDS ngayon, Ken, sa live mo. Nasaktan kasi sila, ma'am. Kayo mga DDS kasi, pag nanonood sa akin yan, ma'am, matatauhan yan. Sabi ko sa inyo, sa 100 viewers ni Sara, 7 na lang matira dyan. Bakit? Kasi ang mga DDS, ang katotohanan pag DDS, 7 uri yan sila. Definition ng DDS, bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, pangit ang lahi at mahihirap. 7 ang definition dyan sa mga DDS. Kaya sa 100 nanonood sa akin na DDS, 7 na lang matira dyan. Di ba? Ma'am Ems Kitty. Ma'am Chai Chair, Miguel love shoutout po sa Sirisa Force. Tulog na sila. Siyempre, yung mga DDS, alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit wala masyadong DDS ngayon dito? Mga kababayan, nagplano na yan kung paano nila lusubin si PBBM sa Malacanang huwag mamatay si Digong. So, ibig sabihin, pinagplanuhan na nila at inantay na nila kung kailan mamatay. Sabi nga ni Harry Roque, dinalaw na si Digong ng bangungot. Karma na yan. Bangungot na niya yan. Kaya nga si Mother doon katabi ni Roque, parang gusto nang hampasin yung bulaklak si Roque sabi pa nga ni Harry Roque, umanda ka, Junior! Pag mangyari kay Tatay Digong, kung makatatay kay Digong, akala mo magkamukha sila ni Sara, kunwari ka lang tatay-tatay, pero si Basti ang tigilan mo ko, Roque. Si Basti na naman yung pinag-iinitan mong baklang to. Manahimik ka, Roque.
Nakita mo lang na malaki yung bukol ni Basti doon sa dahig. Nakita mo lang yung ano niya na umbok. Nahimik ka dyan, Roque. Ungita ka. Nakasyul-syul ka pa nga doon. Naka-scarp ka pa doon sa dahig. Nakita mo lang na malaki yung umbok ni Basti sa dahig. Aba, kumati na naman yung werot mo dyan. Baklang to. Nakita mo lang na umbok yung baril ni Basti doon Kung makiringking ka na, kung makikitatay ka dyan. Baklang to. Kita mo lang na ang laki-laki ng batuta ni Basti. Meron nga nag-post na DDS, hala, ang laki pala ng batuta ni Basti. Sabing ganun. Ay, hanapin ko nga yun. Makita natin sa inyo dyan. In fairness, si Basti. Kung ang tatay 13, ito si Basti siguro 20. Ito hanapin nga natin bago tayo mag-end. Si Basti. Abay kanina Pinagmumura at So, ayan ang laki daw ng batuta ni Basti. Ayan daw diba? Kita ninyo? Sabi dito, hala, daku ag bunal ni Basti. Uy, ang laki daw ng pamalo ni Basti. Ulitin nga natin. Ito yun, Kita mo lang, Harry Roque. Makaringking ka na naman. Ang laki daw ng bunal ni Basti. Tigilan mo nga ako, Harry Roque. Kabaklaan mong animal ka. Napuganti ka ng lahat-lahat. Kalandian pa rin yung ginagawa mo. Pareho lang kay dalawa ni Maharlika. In fairness, German. Diba? Diyos mio, Marimar. Daku, bunal ni Basti. I-post yun ng DDS Sabi ko, daku doon. Siyempre, kapuyos yung ganyan. Siyempre, hati sila doon. Nandun kay Digong bit-bit niya. Ay, bet ko si Basti, Dax. Sabi ni, may matcha. Diyos mio, Marimar. Ito, mga DDS na to. Hindi ako naniniwala. Pupunta sila doon para kay Digong. Pumunta lang kayo doon. Makita nyo lang yung bunal ni Basti. Tigilan nyo nga ako kung makaringking na naman kayo dyan. Pag nalaman ng mga asawa nyo sa Pilipinas, pagpapalit talaga kayo sa labanderan yung kapitbahay. Tigil-tigilan nyo ako. Diyos ko. Kaya yung mga DDS dyan, na kunwari umaattend-attend doon sa rally ni Digong sa dahig, hindi. Yung bunal ni Basti ang tinitignan nila doon. Pag nalaman ng asawa niya, si Basti pala yung tignan dito. Pagpapalit kita sa kapitbahay nating labandera, tignan mo. Pag uwi mo dito, sisipa-sipa ka na sa pinto natin, wala ka na mabuksan. Pag bukas mo, may karingking na ko labandera. Di ba? Nakita ko pa rin. Tigilan yung karingking-karingking nyo dyan. Yung mga lalaki lang naman sa dahig, yung mga pinupunta ninyo doon. Baka magpapatulpo din kayo. Nagpatayo kayo ng bahay, hindi nyo titulo. Tigil-tigilan nyo ka, ha? Kayo dyan, mga kababaihan dyan sa umatid-atid dyan sa dahig, ha? Tigilan nyo yung kakapanood ninyo dyan na mga tumatayo mga lalaki dyan, ha? Baka maya-maya, magre-report na naman kayo doon kay Tulpo at sabihin niyo, Tulpo, nag-withdraw ako 5 million, yung 1 million, binili ko lupa sa harap, yung 5 million, yung bahay. Gusto ko lang ipagiba di ba? Baka magugulat na lang kayo dyan, pinagpalit na kayo sa ex. Tigil-tigilan nyo yung ganyan, yung karingking-karingking ninyo, nasa ibang bansa kayo. Tapos magpapatulpo kayo bigla. Di ba? Magpapatulpo kayo bigla, tapos sabihin ninyo, gusto ko pong mabawi yung bahay kay 5 million, gastos ko adto. Yung 1 million, actually, unang withdraw ko is 1 million, tapos binili ko lupa sa harap, yung 4 million po talaga halaga ng bahay na yon. Nako, tigil-tigilan nyo yan. Magsiuwi kayo doon, 13 hours kang biyahe, tapos sasamahan ka lang ni Harry Roque, basang-basa yung kilikili. Anong amoy? Angus beef? Diyos ko, 13 hours daw biyahe nila papuntang dahig. Tapos kasamahan mo lang si Harry Roque, basang-basa yung kilikili, amoy Angus beef. Oh my God. Amoy lamb meat. Amoy biryani. Tragis na yan.
So yun lang ha, mga kababayan, mag-ingat po kayo palagi. Si Roque